Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger makaabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka ayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan makaabayan, akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga pasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 89 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 15 na mga comments, Robel Ferrer Official. Meron siyang 32 na mga comments, Ayeng Gementisa. Meron siyang 28 na mga comments, and Noni Betty. Meron siyang 21 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nisi-shares ng ating mga videos. And thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan si Pusong Inaming, Barbara Butler, Maricres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casteliejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Marie Osta, nabigay sa atin ng 7 Canadian dollars. Thank you so much. Siyempre, i-greet po natin ang ating mga suki, mga early birds o yung lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Rose B, Ribaya Edith, Maria Ana Nympha Okawa from Japan. Nandiyan po si Nonoy Florin Hills, Haitsulen Gonzalez, Elizabeth Habihan, Jen Medina, Liani Reed, Mary Ann Florendo, Sarah Bertman Blag, Asper Nito, Mauricia Talita, and Haitsu Leonardo Manansala. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising na umaga at meron very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, sa ating kababayan po, nakagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami pong mga baon po ng mga pasabog sa Sir Ivan, marami itong mga baon po ng mga balita. At syempre, huwag natin kakalimutan, i-debunk natin po yung mga fake news na mga ipinabakalat ng kabilang kampo, i-debunk natin po ang mga katarataduhan po ng kabilang kampo at dapat natin silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan makabayan. Okay, good morning Pilipinas! Well, siya nga pala no, kahapon pasensya kasi wala po si Sir Ivan. Super busy po si Sir Ivan. Sobrang busy po ang ating pong beauty ni Sir Ivan. Kasi marami pong tinapos po ng mga projects makabayan. At saka meron po ako balita sa inyo. Si Sir Ivan, na-decide na po ako na mag-for good makabayan. Yes, actually, kahapon, na-aprobahan na po ang ating resignation. Noong nga, ayaw na ayaw talaga ng aking mga makabayan. Ang yung managers namin, yung supervisors, senior supervisor, ayaw talaga nila. Kasi nga, talagang 3 times po sila nag-meeting dahil na po sa resignation ko makabayan. Totoo lang, 3 times sila nag-meeting dahil po sa aking resignation. So sabi ko sa kanila, final na po aking decision. Kasi mga kababayan ko, actually ang plano ko noon dito po sa Saudi, gusto ko naman talaga na only 6 years lang po na mag-work dito sa Ivan sa Saudi. Pero lumampas eh. Umabot ng 9 years makabayan. Kasi si Sir Ivan, kailangan na po ng aking pamilya. Meron tayong mga anak na medyo malaki na makabayan, mga lalaki. So kailangan
po ng guidance ni Sir Ivan. So I decided na mag-for good na. Nag-resign po ako mga kababayan. So until October 31 lang po ang aking last po na papasok doon sa aming kumpanya. Okay? So anyways, hopefully na masuportan nyo pa rin po si Ivan na kahit nandun ako sa Pilipinas. Okay? So anyways mga kababayan ko, kahapon marami po mga balita na forward po sa atin. Marami talaga, asal pa ho doon sa, sa open letter po ni Bibi Sara. Marami siyang isunulat, napakahaba at 4 pa na pahina mga kababayan. Kaya na pala magsulat ng ganyan. Naniniwala ba tayo na kaya magsulat ni Sara na ganun po kahaba mga kababayan? I don't think so. Bakit Sir Ivan? Kasi mamaya may papakita ko sa inyo na isang video mga kababayan, video po ni Sara. Isang interview. Ito po yung maihambing natin, makumpeho natin dito at saka talagang masasabi natin parang there's something wrong kay Sara mga kababayan. Parang napilitan lang. So mamaya pag-usapan natin tong si Sara. But before that, I think all of you, alam nyo na po, na the other day, di ba nag-file na naman po ng kaso si Trillanes mga kababayan? Second time. For the second time, plunder pa rin po versus dito kay Digong at saka kay Bongo mga kababayan. Di ba nakita ko natin the other day, ang mga kababayan ka natin or mga kaibigan ka natin ng mga vlogger, di ba nandun sila si Mami Ping, nandun po si Go Philippines, nandun po si Modo sa Manila, si EJ, yung balita at kaalaman, saka I think siguro si Takiro parang nandun rin po eh. Kaya lang, may papakita ko sa inyo na, di ba nakita nyo sa ating intro makahaba or sa ating thumbnail na itinuro po itong si Bongo. Doon kasi sa DOJ, noong time po na nag-file po ng kaso, itong si Trillanes makabayan, meron kasing vlogger doon na kaibigan natin na sinabi niya kung bakit nag-file na naman po itong si Trillanes dito kay Bongo at saka kay Digong ng plunder. Dahil daw ito sa frigate na scam makabayan. Yang project na yan sa panahon pa po ni Pini makabayan, pero talagang natuloy po yung project na yan. Kaya lang sa panahon po ni Digong, meron kasi silang pinalitan po na item sa loob po ng barko makabayan. Kaya lang ang explanation kasi ng ating kaibigan po na vlogger, sabi niya ang buong barko daw, bakit nagkaroon dito po ng corruption? Kasi ang buong barko na instead po na bago makabayan, ang dumating daw refurbished. I think nakita nyo na po. Diba, correct I'm wrong? Ang sinabi niya refurbished, hindi bago ang dumating po na barko makabayan. Well, actually, bago naman yon. Kaya lang, yung item sa loob, yung combat management system makabayan, hindi kasi yon ang gusto ng taga-Philippine Navy. Kaya doon po nagka-problema. Bakit? Pumasok pala itong si Bongo makabayan. Ang ibig sabihin, nakialam po itong si Bongo sa project na yan. Kasi meron silang ibang gustong ilagay po sa combat management system makabayan ko na parang brand siya galing po sa South Korea. Pero ang gusto kasi ng Philippine Navy, yung brand po ng taga Netherlands. Bakit? Kasi yun po ay talagang tested na. Tested and proven na yung item na yon. Pero ito pong si Bongo, nakialam at gusto nila yung item po ng South Korea makabayan. So alam nyo po, kapag ikaw po ay isang government officials, kapag meron kasing bidding na project, bawal na bawal talaga makialam po ang isang government officials makabayan. Bawal ho yan. So ito pong ngayon, ito pong si Senator Trillanes, so they decided na, or baka siguro naramdaman nila na meron pong kalokohan dito, meron pong nangyari na corruption dito. So ngayon, si Trillanes sa time na yon, 2018, hindi mo na siya nagkaso kasi alam ho niya na wala siyang laban doon makabayan. So he decided na ngayon na pong panahon na to, kasi nga siyempre ang ating batas po dyan sa Pilipinas ngayon, sa pumuno po ni PBM, patas na po makabayan. So may chance po si Trillanes na siya po ay manalo sa kaso na yan. Ipakita ko sa inyo itong video po na documentary ni Trillanes. For more details, let's watch this. Naalala niyo pa ba yung Philippine Navy frigate scam na kinakasangkutan nila Bongo at Duterte noong 2018? Dito niyo makikita kung paano ginamit ng tandem na ito ang kanilang kapangyarihan para bigyan ng pabor ang isang pribadong dayuhang kumpanya. Medyo masalimuot itong issue nito, pero kailangan nating maintindihan dahil isa itong halimbawa kung paano tayo pinapailaliman ni Duterte at Bongo. Kaya ito, himuyin natin ng husto ang istoryang ito.
Ang Frigate Acquisition Project o ang proyekto ng pagbili ng 2 frigate o warships ng Philippine Navy ay nagsimula noong December 2013 noong Aquino Administration. March 2016, bago natapos ang Aquino Administration, nadeklarang nanalo sa government bidding ang South Korean company na Hyundai Heavy Industries or HHI. Finally, sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, napirmahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kontrata noong October 2016. Nagsimula ang kontrobersya nang biglang gustong palitan ng HHI ang ilang items na nakasaad sa kontrata, specifically ang tinatawag na Combat Management System or CMS ng barko. Ang CMS ay isang computer system na nagko-connect sa mga sensors, data links at mga major weapons ng barko para mas makatulong sa mga Navy officers sa paggawa ng desisyon during combat situations. Napaka-importante po nito. Ang gusto ng HHI ay ang Hanwha CMS na gawa sa South Korea ang ilalagay sa 2 frigates. Kaya lang, ito ay bagong produkto na hindi pa nasusubukan ng ibang Navy sa mundo. Ang gusto naman ng Philippine Navy ay ang Tacticos Thales CMS na gawa sa Netherlands. Ito naman ay proven brand na at compliant pa sa kontrata. Napag-alaman ng Navy na makakamura ng mahigit 1 bilyong piso ang HHI kung masunod ang gusto nila na Hanwha ang maging CMS ng barkong gagawin. Pinanindigan ng Navy ang gusto nila na Tacticos Thales CMS ang gagamitin sa kanilang frigates. Dahil sa stalemate na ito, nakahanap ang HHI ng padrino sa Malacanang, si Bongo. January 12, 2017, merong dokumento at note na pinasa si Secretary Lorenzana kay Admiral Ronald Joseph Mercado na noon ay Flag Officer in Command ng Philippine Navy o pinakapinuno ng Navy. Ang sabi dito sa note, to Admiral Mercado, Ronald, this was given to me by Bongo. Go over it and prepare a report rebuttal to be submitted to the President. Signed, Secretary Lorenzana. Itong note na ito ay nakatouch sa isang dokumento na galing sa HHI na itinutulak ang Hanwha CMS na kung saan mas makakamura sila. Bukod pa sa mga documents na ito, sumulat pa mismo ang office ni Bongo noong January 18, 2017 sa Technical Working Group ng Philippine Navy na in charge sa Frigate Acquisition Project para sa isang meeting sa Malacanang. Dito ay sinubukan kumbinsihin ng opisina ni Bongo ang Technical Working Group na tanggapin na lang ang gusto ng HHI na piliin ang Hanwha CMS na mas mababang kalidad sa gusto ng Navy na Tacticos Thales CMS. Sa madaling salita, huling-huli si Bongo na nakialam sa procurement process para mapaboran ang isang private company na ikasasama naman ng Philippine Navy. Pero, ano nga ba ang unang sinabi ni Bongo tungkol sa isyong ito? Wow! Wala raw siyang alam at magre-resign daw siya kung napatunayan na nakialam siya. Tigas na mukha, di ba? Kinalaunan, nagkabistuhan din dahil kinumpirma mismo ni Secretary Lorenzana na galing nga kay Bongo ang mga dokumento in behalf of HHI. Hindi lang yan, mismong si Duterte na ang umamin na siya ang nag-utos kay Bongo na makialam para sa South Korean company. There was this Korean who represented this and he was complaining why there as yet no order to deliver na nanalo sila. So yung letter niya, binigay ko kay Bong, give it to legal. So legal referred it to Lorenzana. So nagsulat si Lorenzana. Hindi pa natapos dyan ang mga naganap. Binanggit ulit ito ni Duterte sa kanyang 2019 State of the Nation Address. Yung Koreano na napagbili ng barko to sold the ship to the Philippine government went to Malacanang just to complain, why is it that there is no request for delivery? So I told Bong, ayusin mo yan. He went to Lorenzana, and Lorenzana, nagsulat siya. Kaya napaamin din si Bongo sa Senate hearing. Inendorso lang naman daw niya sa tamang ahensya ang reklamo dahil parte ito ng anti-corruption program ni Duterte. We are being castigated for endorsing a complaint to the proper agency. A mere routinary endorsement, which is one of the thousands of complaints we endorse as part of PRRD's agenda to open the gates and ears of Malacanang. Para lang malinaw, ano ulit ang sinabi ni Bongo tungkol sa Navy frigate issue noong una? Rewind natin. Huling-huli na nagsinungaling, pero nag-resign ba? Siyempre hindi. Parang si Duterte rin lang.
Ilang beses nilaban ni Admiral Mercado at ilang opisyal ang Tacticos Tales CMS bilang compliant naman ito sa kontrata. Mas proven ang quality at mas advantageous sa Philippine Navy. Pero kinalaunan, dahil sina Duterte at Bongo ang mga backer ng South Korean private contractor na HHI, hindi umubra ang recommendations ng Philippine Navy at napili pa rin ang Hanwha CMS. Biglaan ding tinanggal sa pwesto si Admiral Mercado dahil sa pagkontra sa kagustuhan ni Duterte at Bongo. Maliwanag na bukod pa sa pagsisinungaling, blunder ang krimen na ginawa ng tambalang Duterte at Bongo sa pakikialam nila sa Navy frigate deal dahil magit 1 bilyong piso ang naging benepisyo ng isang private company dahil pinwersa nilang dalawa ang Philippine Navy na tanggapin ang mas mahinang klaseng CMS. Lilinawin ko lang, magandang proyekto itong frigate acquisition project na na-initiate ng Aquino administration. Ang mga frigate na ito ang magiging pinakamoderno at pinaka-powerful na barko ng ating Navy. Kahit papaano, maaari itong magamit sa pagbantay ng West Philippine Sea at sa pagdepensa ng ating teritoryo. Pero kung hindi sana ito pinakilaman ni Duterte at Bongo, di hamak na mas naging primera klase pa ang mga barko ito. Okay, so alam ko po that some of you, ayaw nyo po kay Trillanes Makabayan. Alam ko yan, nababasa ko kasi yan sa mga comment eh. Sabi lang si Trillanes daw, wag daw pagkatiwalaan kasi siya po yung nag-tridor noon Makabayan. Of course, feeling natin, nag-tridor po itong si Trillanes. Pero dito kasi sa mga issue po na mga ikinaso niya dito kay Digong at sa kay Bongo Makabayan, meron naman kasing ebidensya, may documents at mismo rin pong itong si Bongo ang nagsabi, pati po itong si Digong Makabayan. So kitang-kita ho natin po yung pagmanipula ni Digong at saka ni Bongo doon po sa frigate Francis Makabayan. Sayang no, sayang talaga eh. Kung hindi lang nakialam itong si Bongo, nakasave sana ng billion pesos ang gobyerno natin doon po sa item na combat system yata yun or nakalimutan ng name, combat management system nga pala sa taga Netherlands, which is tested na talaga Makabayan ko, nakasave sana ng billion pesos ang Pilipinas. Bakit yon ang pinili? Yung South Korea Makabayan. Bakit talaga ipinilit yon ni Digong at saka ni Bongo? What do you think? So anyways, forward po tayo. 'Di ba si Morales Makabayan, si Jonathan Morales ay nahatulan na po ng guilty ng ating korte. So ito pong si Morales Makabayan ko, siya po dito ay makukulong for 4 months lang. 4 months lang Makabayan, ang baba naman. Sana no, talagang years o yan. Kasi guilty po itong si Morales sa kaso pong perjury Makabayan. Yung kanya paukusa doon nila no, ni BBM at saka ni Marcelo Soriano. So kinasuhan po ito pong si Morales at saka siya po ay guilty. Alam mo natin kasi yun po, loko-loko yun eh. Diba sinabi na nga ni BBM na ito pong si Morales ay isang professional liar Makabayan. Talagang napaka-sinungaling yung gunggong na yan. So buti na lang, nakita po ito ng korte natin at saka wala siyang napakita po ng mga ebidensya na yun po ay totoo. So siya po ay hinatulan dito ng guilty Makabayan. Kaya lang sayang eh, only 4 months lang at saka pabayarin siya or pinagbabayad siya dito ng 1,000 pesos Makabayan. So for more details, let's watch this. Hinatulang guilty sa kasong perjury si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Si Morales ay dati nang tinawag na professional liar ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makaraan siyang idawit sa umano'y PIDEA leaks. Ayon sa Municipal Trial Court ng San Fernando City, Pampanga, mali o pawang kasinungalingan ang nilahad na testimonya ni Morales laban sa dalawang pinaghihinalaang drug traffickers noong 2011. Sinintensyahan si Morales ng 4 na buwang pagkakakulong at multang 1,000 piso. O, di ba? 1,000 pesos na multa plus only 4 months lang po ang kanyang kulong Makabayan. Di ba? Parang kulang eh. 4 months lang, kulang yan. Okay ang 4 months. Basta ilagay siya doon sa mga preso, may kasamang preso, yung mga delikado na preso. Yung mga, alam nyo po, yung mga grabe yung mga kaso Makabayan, yung mga multiple murders, yung maraming ginawang kalokohan, alam mo natin yan. At saka baka nakilala po kay Morales Makabayan. Dapat ilagay doon para po itong si Morales magtino Makabayan at matatakot na. Ang problema dito, baka kasi magiging VIP lang eh. Katulad doon sa presuhan po, doon sa pinaglagyan niya na kwarto doon po katulad sa Senado Makabayan. Yung Senate in contempt siya. Ang problema, baka ganun na po na presuhan, magiging VIP. Sana sa kapulisan natin, kung sama to ikukulong itong si Morales, dapat wala pong VIP treatment dito kay Morales. Dapat maranasan niya kung ano po yung naranasan ng mga nakulong po na preso doon po sa mga presuhan. Okay?
So ngayon, ito pong grupo nila ni Peebles, di ba nakita ho natin lately, 2 times na po. 2 times na itong si Morales, di ba, nagpupunta lagi sa rally, doon po sa EDSA, di ba, nanawagan sila ngayon, nang-hire sila ngayon ng mga sasama sa kanila, gusto lang utuin, or baka nangailangan po ng pera makabayan. So ito pong si Peebles the other day, nag-post siya na bukas, o not bukas, ngayong araw nga pala, meron na po silang schedule na rally makabayan doon sa EDSA. So ito pong si Morales, absent na. Kasi siya po ay makulong na makabayan. Kulong na si Morales. So ito pong si Peebles, mahayba na naman po to. Itong si Peebles, magpapanik naman po to. Baka siguro ang dadalhin na nila, ito pong si Cathy Buni makabayan. Di ba? Kawawa naman eh. Nakakaawa ito pong si Peebles makabayan. Talaga umuunti na sila ngayon. Unti-unti na lang ngayon, wala nang naniwala sa kanila. Bakit? Yung mga sinungaling naman talaga. Kapag yung mga tao mga sinungaling, unti-unti talagang mawalan po ng trust yung ibang tao sa kanila kahit yung mga nauto nila noon makabayan, di ba? Kaya nga kumunti na sila ngayon eh. Okay, so forward tayo. I know, alam niyo na po na naglabas siya ng open letter makabayan. The other day, ito pong si Sarah na kung saan nagdrama na naman. Talaga nagtantrum makabayan at saka nagpa-victim, feeling pa-victim, baka yata gusto maging artista makabayan. So dito po sa kanyang inilabas po na open letter, marami talagang nag-react at talagang hindi po nagustuhan ang kanyang ginawa makabayan. Marami pong hindi nagusto. So doon po sa kanyang open letter, pagkahaba-haba nga eh, I think 3 ba yun? 3 or 4 ba na pahina yung makabayan? Una sa kanyang paragraph, di ba pinasalamatan niya yung mga kababayan natin ng mga Muslim, yung Muslim tribes makabayan, yung nabigay sa kanya ng suporta na maging kanyang security. And after that, doon po sa kanyang open letter, pinuna niya yung Marcos administration. Pero before ko magbalabas po ng ating opinion at saka analysis po sa kanyang mga sinabi makabayan, ipakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. Binanata ni Vice President Sara Duterte ang Marcos administration kaugnay ng anyay kawalan nito ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa isang eksperto sa politika, senyales na raw ito na pumuposisyon ng bise bilang boses ng oposisyon. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez. Sa 3 pahinang mensahe, idinaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pasasalamat sa 6 na tribong Muslim mula sa Davao City na nagboluntaryong proteksyonan ng bise at ang kanyang pamilya. Kasunod yan ang pagtanggal ng PNP sa 75 police security personnel ni VP Sara. Nauna nang iginiit ng PNP at AFP na walang banta sa buhay ng bise at sapat pa rin ang nasa 400 personnel na nakabantay pa rin sa kanya. Sa inilabas na mensahe ni VP Sara, derechahan na niyang binatikos ang Administrasyong Marcos kaugnay sa anyay kawalan ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa bise, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Pero ang Pilipinas daw ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Dapat din daw mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Yun nga lang, ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Pinuna rin ng bise ang PhilHealth na kukunan pa ng pondo para magamit sa mga bagay na wala anyang kinalaman sa kalusugan ng tao. Pati ang Kamara, binatikos ni VP Sara. Sabi niya, mayroong mga kinatawan na imbes na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit pang sumausaw sa isyu ng iba. Nabanggit din ng bise na dapat naiintindihan ng mga mambabatas ang totoong sanhi ng kakulangan ng pulis kung ibabase sa populasyon. Isa raw itong kakulangang hindi masusolusyonan ngayon dahil sa patuloy na paglobo ng populasyon at kakapusan sa budget. Nauna nang sinabi ni Congressman Dan Fernandez na siyang chairman ng House Committee on Public Order and Safety na sobra naman talaga ang binawas na security personnel kay VP Sara. Lalo't meron pa namang natitirang 400 sundalong nakabantay sa bise. Pinuna rin ni VP Sara ang mga airport official ngayon sa Pilipinas na tikom daw ang bibig tungkol sa banta ng seguridad. Hindi man lang daw nag-iimbestiga tuwing may banta gaya ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masaselang impormasyon ng mga pasahero. Matatandaan kamakailan lang ay kumalat online ang litrato ni VP Sara na umalis ng bansa noong kasagsagan ng super bagyong Karina at Habagat.
Ipinaliwanag naman ng bise na dumaan sa proseso ang pag-alis niya at matagal na itong nakaplano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa mga domestic affair. Partikular na raw ang pakikialam ng International Criminal Court o ICC. Matatanda ang sinabi kamakailan ng Department of Justice na hindi nila pipigilan ang pag-aresto sa mga drug war suspect kung idaraan ito ng ICC sa Interpol. Wala pang pahayag ang Malacanang, Kamara at PhilHealth sa mga birada ng bise. Ayon sa isang political analyst, isa lang ang pinapahiwatig ng mga bagong birada ni VP Sara laban sa pamahalaan. She really is trying to position herself as the voice of the opposition advocating for systemic reform. I think this also serves to challenge yung legitimacy and effectiveness of the current leadership. Hindi rin daw maiiwasang isiping may kaugnayan ito sa nalalapit na 2025 elections. I think this is a part of the political strategizing and messaging of the Vice President. Well, agree ako doon sa sinabi po ng isang political analyst makabayan. Ito pong ginawa ngayon ni Sara, ito po'y pamumulitika. Sinakialan niya yung mga nangyari pong issue dito po sa kanyang makalyado. Correct I'm wrong. Kasi nga alam niyo po, doon sa kanyang sinabi, talagang hindi ko magusto makabayan. Una, yung tungkol po sa PhilHealth. Di ba meron pong pondo ang PhilHealth na sobra? Na 500 billion pesos yata yun lahat. At saka yun po, ito po inilipat makabayan. Inilipat yun kasi yun po gagamitin para magkaroon po ng projects at saka mga proyekto, mga infrastructure na kung saan makatulong po sa ating mga kababayan na magkaroon po ng mga trabaho. At meron pong gagamitan doon na kung saan makatulong talaga sa mamayang Pilipino. Pero yun po'y hindi naintindihan ng mga kalyado po ni Sara. Ito po'y sinaki rin po ni Sara makabayan. Kasi nga diba kapag pera, ganun talaga po yung tinga kaagad ng kabilang kampo. Oy, may pera, inilipat, ano kang gagawin? Baka ibulsa ito. Hindi kasi pinag-aralan. Nalaman natin yan, di ba? In-explain ho yan ni Recto makabayan kung ano po yung paggagamitan ng pera na yan. Hindi naman problema na yung budget po ng PhilHealth ililipat po sa ibang paggagamitan makabayan. Hindi naman po maapektuhan po yung PhilHealth. The same pa rin po yung healthcare system natin dyan sa PhilHealth, wala pa rin pong pagbabago, wala pong mangyayari. The same pa rin po kasi meron pa rin pong pondo ang PhilHealth. Yung 500 billion pesos makabayan, sobra talaga yon. So, pwede yung gagamitin sa ibang proyekto. Dito naman po sa issue ng ICC. Alam nyo po, ano bang problema nila na kapag makapasok po yung ICC sa Pilipinas? Maapektuhan ba tayo? Maapektuhan ba ang ating mga pamumuhay makabayan? Yung pagtatrabaho natin? Diba? Maapektuhan ba yan? Walang problema ho yan. Wala pong epekto ho yan. Ang maepektuhan, yung maapektuhan nandito, siyempre, yung si Digong, yung si Bato, yung sila yung mga sangkot po sa war on drugs, sila ito yung malilintikan. Pero yung mga karaniwang tao na wala namang kinalaman po sa ICC makabayan or walang kasalanang nagawa na pwedeng imbestigahan po ng ICC, hindi po maapektuhan. Ang may patuhanan dito, yung kalyado po ni Sara. Yung pamilya rin po ni Sara makabayan, kaya siya galit, kaya pinunan niya yung pangingalam daw ng ICC sa Pilipinas. Hindi ba niya inisip na sa panahon po ni Digong makabayan, di ba nakialam rin po yung mga banyaga? Nakialam po yung banyaga. Sino ba yung kinuha po ng mga advisors ni Digong? Di ba banyaga makabayan? 29 lahat po ang kanya advisors. Di ba? Puro yung mga insik makabayan. So hindi ba yan pangingalam sa gobyerno natin? Siyempre, kalyado po ng Digong, so wala silang problema. Yung sila si Michael Yang, yung nasangkot po sa mga drogas, ginawa niyang advisors. Hindi ba yan pangialam po sa gobyerno natin? Das tungkol ito sa ICC, pinunan niya makabayan, na magungong talaga eh. And also, yung issue po sa security, sa kapulisan ho natin. Inday Sara, alam po ng kapulisan natin, alam po ni General Marbel, alam po ni General Torre ang kanilang ginagawa. Alam nila yan. Bakit siya nagaganyan? Kasi siya po ay nagalit na binawasan po ang kanyang security makabayan. Hindi naman po ganun kataas ang threat po kay Sara.
Alam ho natin yan. Ang dapat nga na bigyan po dito ng maraming security makahabayan, aside po ho sa presidente, yung mga sekretary, DILG, yung PNP generals, sila ang dapat, yung sa AFP, mga military, sila ang dapat po bigyan dito ng maraming security. Kasi talagang namamiligra po ang kanilang buhay makahabayan. SILG, Department of Justice, DOJ, sila ang dapat po bigyan ng security. Si Sara, kahit 100 man lang, okay na yon. Ngayon, di ba ngayon meron pa siyang 400 plus makahabayan? 400 plus pa ho ang security ni Sara. Pero bakit siya nag-iyak makahabayan? Bakit? Yan kasi ay pamumulitika, di ba? So, ipakita ko sa inyo. Bakit ko nasabi na hindi ko maniniwala talaga na si Sara po yung sulat ng makahabayan? Maniniwala na ako kapag siya po ang magsasabi dito. Katulad po sa isang interview niya, pero dito kasi sa kanyang interview makahabayan, masasabi natin talagang ito ba ang dapat na ito ba yung gusto natin na maging presidente in the future? Kasi dito po sa kanyang video, sa kanyang interview, napakahirap talaga intindihin ni Sara Makahabayan. At para meron ng ebidensya, let's watch this. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. To lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Naintindihan ba natin? Kahit balik-balik kung makahaba, hindi ko naintindihan talaga eh. Ano pero sasabihin ito ni Sara? Parang inalimpungatan lang. Parang nagising na galing sa tulog, tapos alimpungatan. Uy, ano nangyari? Tapos yun ang sinabi niya. Hindi ko maintindihan talaga eh. Nakita ko ang Sarlito, post po doon sa mga kaibigan natin po ng mga Pinklawan. Lahat doon na nag-comment makahabayan, included po yung mga ibang mga DDS, included po yung mga Makamarco sa post doon sa mga Pinklawan. Hindi talaga na naintindihan po yung sinabi ni Sara. Kaya nga masasabi ko, si Sara ba talaga yung gumawa nung open letter? O baka meron siyang isang writer makahabayan, meron siyang writer. Ang ibig sabihin po ni Sara, sinabi niya, pero yun po'y dinagdagan po ng writer makahabayan. Kaya hindi niya kayang sabihin yon on live. Kaya gusto niya open letter lang lagi kasi masusulat yun eh. Kapag on live kasi makahabayan, katulad nito, interview niya the other day, ganun po ang mangyayari. Parang merong problem makahabayan. Gets ba natin? Nakatawa talaga eh. And also, meron po ipapakita sa inyo na kung saan itong panahon na to, DepEd Secretary pa itong si Sara Makahabayan. At dito talaga natin po masasabi na incompetent itong si Sara bilang isang DepEd Secretary. For more details, let's watch this. Is the good Vice President familiar with the public Wi-Fi program? Madam Chair, yes, it is under the admin. That's not a timeout. Madam Chair, Yusek Mempin will answer the question. Ganito ba ang gusto natin maging Pangulo Makahabayan? 'Di ba? Kinots siya kinots siya ni POA, yung kanyang undersecretary, kasi si Sara wala siyang alam. Yung DepEd Secretary pa ho siya, 'di ba? Saan siya napupunta Makahabayan? Yung mga pinuntahan niya, yung mga lugar na pinupuntahan niya, puro kasi pangampanya ang kanyang ginagawa doon. Kaya wala siyang alam sa programa, sa projects po ng DepEd. Napaka-easy yung tinanong po ng isang mababatas Makahabayan tungkol po sa public Wi-Fi. Hindi niya alam, hindi niya masagot. Kaya nga siya kinotes siya ni POA Makahabayan.
Ganyan ba na klase na presidente gusto natin? Di ba nakatawa talaga eh. So before tayo magpapatuloy po sa ating topic mga kababayan, isetamar natin. Nandyan po si Masking Digma, For Lamley Grandma, Joselisa Moises, Florifigo Mapak, Lerma Sondita, Joseph Magalion, nandiyan po si Gayatin Esterlita, Shane, Gloria Marquez, Lolita Douglas, nandiyan po si Felix Apare, Evelyn Borromeo, Joyful Pinay, Heart Jimson, Jimboy Jeriel, Regine Abandawi Cebu, Greatness Girl from Rodolfo Radarabor of Tansa Cavite, Hi to Amik Ramito Aurelio from Wilfredo Valyesel. Nandiyan po si Maria Victoria Vasquez from Japan. Hi to Romeo Caro Gigato Jr. of Oton, Iloilo. Nandiyan po si Ashen and hi to Sport Shinobi from South Korea. Okay, so ipakita ko muna sa inyo siyempre yung good news mga kabayan. For more details, let's watch this. Patuloy na tumataas ang gross domestic product ng bansa nitong mga nakaraang buwan kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Katunayan, kabilang ang Pilipinas sa mga nangunguna sa GDP growth sa Timog Silangang Asya. Matatanda ang kabilang sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawi ng ekonomiya ng bansa at maramdaman ito ng lahat ng Pilipino ang paglago ng ekonomiya. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Lumago sa 6.3% sa ikalawang quarter ng taon ang GDP o ang Gross Domestic Product ng bansa mula sa 4.3% sa parehong quarter ng 2023. Pinakamabilis ang paglago sa industriya ng construction, transportation and storage at iba pang mga serbisyo. Ang Gross National Income naman pumalo sa 7.9%. Nangunguna ang Pilipinas sa mga karatig nitong bansa kabilang ang Malaysia na may 5.8%, Indonesia na may 5% at China na may 4.7%. Pinuri ni Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang naging tagumpay ng administrasyon sa pagpapabuti ng ekonomiya. Kasunod ng pagtaas ng employment rate sa bansa, sabi ni Trabaho Party List Attorney Filemon Javier, tama ang tinatahak ng polisiya ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, nakapagtala ng year-on-year economic decline na 2.3% ang agriculture sector. Dala na rin ng mga pagbabago sa panahon. Ang pagsipa ng GDP growth ay dahil na rin sa 11.5% na malaking dagdag sa total investments, karamihan sa construction. Giit ni Secretary Balisacan, ang pagsisikap ng pamahalaan para tugunan ang problema ng kahirapan ay nagbubunga na ng resulta. Kita rin sa pagbawas ng halos 2.5 milyon na mga Pilipino sa bilang ng mga mahihirap. Prioridad ang food security sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Inaasahan namang magsistabilize ang inflation sa darating na mga buwan. We expect it to revert to its longer-term downtrend as we aim for our target range of 2 to 4%. Tinitiyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na nakatutok ang pamahalaan sa paniniguro na ang paglago ng ekonomiya ay mararamdaman ng lahat ng mga Pilipino. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga hakbang ng Philippine National Police para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Katunayan, sinabi ng PNP na patuloy na bumababa ang naitatalang krimen sa bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nagbabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga tiwaling pulis. Sinabi ito ng Commander-in-Chief nang pangunahan niya ang pagdiriwang ng 123 Police Service Anniversary sa Camp Crame. Giit ng Pangulo, pananagutin ang mga korap na pulis, lalo't kailangan anyang pagkatiwalaan ng publiko ang mga miyembro ng PNP sa pagganap sa kanilang tungkulin. In carrying out this task, the police needs to be disciplined, transparent, and fair. Erring and corrupt police personnel will face the appropriate sanctions. Remember, your mandate and place in public safety and service is at the core of your duty. Pinuri naman ng Pangulo ang mga ginagawang hakbang ng PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ilalim ng pamahala ni PNP Chief Police General Romel Marbil. The PNP has intensified its patrol operations and increased police deployment, contributing to a notable drop in crime rates, particularly in what was formerly crime-prone areas. Under your leadership, the police has responded to nearly all, or to quote the actual number, 99% of the calls for police assistance.
Ayon sa PNP, nasa 14,000 ang ibinaba ng krimen mula July 2023 hanggang ngayong taon. Patuloy rin ang laban ng administrasyon kontra illegal na droga na ayon sa Pangulo ay manatiling bloodless pero epektibo. Our battle against drug abuse transcends mere law enforcement. It fundamentally aims to uphold the very fabric of our society as we pursue our anti-illegal drug campaign targeting high-value individuals and identifying drug sources. Tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na pagpapabuti sa kapabilidad ng PNP sa ilalim ng Comprehensive Capability Enhancement Program. Magandang indikasyon para sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang sinabi ng isang political analyst sa Okta Research Survey na nagpapakita ng pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong sumusuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paliwanag ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista sa Rise and Shine Pilipinas. Nagpapakita ito na aprobado ng mga tao ang ginagawang hakbang ng administrasyon. Sa naturang survey din, lumabas na bumaba ang suporta sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Anya maring hindi nagustuhan ng publiko ang naging posisyon ng mga Duterte sa issue ng China, pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy at maging sa mga pahayag na inilabas ng ikalawang Pangulo. Pero ayon kay Contreras, mahalagang tingnan ang malaking bilang na nasa 42% ang walang partikular na sinusuportahan. Isang hudya na napaka-dynamic ng ating political landscape. Papasok ang 2025 elections na midterm. Ito ay napakayaman para paglabanan ng tatlong kampo. This is going to be very, very significant. The 42% will determine kung sino ang majority at sino ang minority sa Senado o sa House, kaninong suporta pupunta yung mga yan. Sa isang political strategist, yan ay magandang minahin. That's a very fertile area to mine. Okay, so kung bakit talagang lagapak po ang numero ngayon sa suporta ngayon sa Duterte Makahabayan, talagang 'di ba ang laki pong binawas. Unti-unti na naglagasan ngayon yung mga supporter ni Duterte. 16%, sabi nila, jump pack sila lagi Makahabayan, di ba? Bakit sila nagaganyan? Kasi puro kasi sila paninira Makahabayan. At ang kanilang mga paninirang ginagawa, wala kasing basihan, puro kasi mga piki, yung mga pictures, videos na mga ipinapakalat nila. So hindi naman kasi tanga yung lahat ng tao, alam rin po nila. Unless, doon po sa mga talagang nauto, yung mga sulit po na mga followers doon sa kabilang kampo na kahit alam nila na mali po yung ginagawa ng kanilang mga sinuportahan, suportado pa rin po nila kasi sila po ay nabulag Makahabayan. Pero yung mga taong magaling po mag-isip, yung gumagamit po ng critical thinking, so alam nila kapag mali po ang ginawa ng yung mga sinuportahan nila noon, talagang aalis sila Makahabayan. Ngayon, may nakita ako, na-interview po doon, kahapon yata ito, doon po sa Politiko Makahabayan, na yung may-ari po ng Okta Research, sabi niya na ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, posibleng abot sa 3 million lahat na botante ang dumagdag sa suporta ng Marcos administration. Di ba tumaas Makahabayan? Mas mataas po yung bilang na supporters ngayon ni PBM kaysa kay Digong. Ganon pala kadami ang nalagas po sa supporter po ni Digong, 3 million Makahabayan. Kaya pala kumunti na lang ngayon mga supporters po ng Digong, supporters po ng Maisog Rally na unti-unti na pong nalaga sa Makahabayan. Noong una marami pa sila, pero hanggang sa kalaunan, hanggang sige-sige sila po sa pag-rally, ilan na lang po. Lumipat pala sa kampo ni PBM. Wala kasing effect, pag akala kasi nila Makahabayan ko, yung pabalabaso nila ng video po na deepfake, yung pulburong nag-video na ng PBM, siguro pag akala nila, madagdagan po ng suporta ang kanilang ginagawa, yung si Digong o yung Maisog Rally. Iba po ang nangyari, naglagasan. Hindi kasi nauto yung ibang tao. Okay? So, forward mo tayo. Pag-usapan natin Makahabayan ko, ito pong issue ngayon ng Kibuloy. Kasi nga, di ba, I think alam niyo na po na yung asset ni Kibuloy, pati po yung mga bank accounts ni Kibuloy, gin-freeze na po ng Korte Makahabayan. So, dito namimiligro na. Dito, na-stress na ng todo at talagang nagkaka-high blood Makahabayan kasi nga, di ba marami silang mga hinar ngayon ng mga vlogger. Paano lang po yung Banateros? Paano lang po itong si Kati Binag? Paano lang po yung Maisog Rally? Paano lang po yung sila si Morales at marami pang iba na mga gunggong na mga attorney?
Paano lang yung makaabayan? Mga talent nila yun eh. Di ba mga talent nila yun? Nandyan pa sila si Celes, nandyan pa sila si Badoy, at saka marami pang iba. Yung mga bagong hire po ng mga vlogger. So kasi yun po yung mga talent at dapat talagang babayaran yun ni Quiboloy. Pati nga ito pong si Jason Sa, 1 million per month makakabayan. So paano na yan? Gin-freeze po ang properties, gin-freeze po ang mga bangko ni Quiboloy. Pero siguro meron silang mga bangko makakabayan na iba po yung pangalan. Gets ba natin? Yung ibang pong mga pera ni Quiboloy, alam nila yan na in the future kapag magka-problema, meron silang ibang options makakabayan na paglalagakan ng kanilang pera or pera po ni Quiboloy. Malamang sa malamang, merong ibang bank accounts, yun po ay pera ni Quiboloy makakabayan at hindi po nakapangalan sa kanila. Imautang sa Quiboloy. Okay, so ipakita ko muna sa inyo yung balita. For more details, let's watch this. Pinapa-freeze ng Court of Appeals ang mga bank account at ari-arian ng wanted na si Pastor Apollo Quiboloy. Damay din dyan ang mga bank account at ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. 10 bank accounts, 7 titulo ng lupa, 5 sasakyan at 1 aircraft. Yan ang mga ari-arian ni Pastor Apollo Quiboloy na pina-freeze ng Court of Appeals matapos maghain ng petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Iniutos ng korte na bawal galawin ng mga naturang ari-arian at bank accounts sa loob ng 20 araw. Nahaharap si Quiboloy sa kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Pinaghahanap siya ngayon dahil sa mga arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa CA, may nakita silang batayan na ang mga bank account at ari-arian ni Quiboloy ay ginagamit sa iligal na aktibidad at krimen. Bukod kay Quiboloy, pina-freeze din ng korte ang bank accounts at real estate properties ng 11 opisyal at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kasama dyan ang 47 bank accounts na nakapangalan sa KOJC, 16 na titulo ng lupa at 16 na sasakyan. Ayon sa korte, ang ilang miyembro ng KOJC ay ipinadala sa Amerika para mang-solicit at hinuhulog ang mga donasyon sa bank accounts ng KOJC para pondohan ang stadium ng religious group at ang marangyang pamumuhay ni Quiboloy. May freeze order din sa Children's Joy Foundation ng KOJC at sa Suarasug Media Corporation ang nag-ooperate ng Sunshine Media Network International o SMNI. Paliwanag ng Department of Justice, bahagi ng standard procedure ang pag-freeze sa assets at bank accounts para matiyak ang integridad ng investigasyon sa kaso ni Quiboloy. Ang goal talaga natin dito ay malimit po yung actions or yung movement ni Pastor Quiboloy. Especially in cases like this where we are faced with somebody with a lot of resources. Posible pa raw mapalawig ng hanggang 6 na buwan ang freeze order depende sa kalalabasan ng summary hearing. Sa pahayag naman ng abogado ng SMNI, sinabi niyang nirerespeto nila ang desisyon ng korte pero maghahain daw sila ng mosyon laban dito. Ayaw naman magkomento ng abogado ni Quiboloy dahil hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng utos ng korte. Pinuri naman ni Senator Risa Hontiveros ang pagpapa-freeze ng ari-arian ni Quiboloy. Ang senador ang nanguna sa pagdinig tungkol sa mga umano'y pang-aabuso ni Quiboloy sa ilang dating miyembro ng KOJC. Dahil dito, umaasa siyang hindi na makakatakas si Quiboloy. Tungkol naman sa kinaroroonan ng pastor, sinabi ng PNP Regional Office 11 na nasa loob lang ng KOJC compound sa Davao City si Quiboloy. Pero posibleng may iba't ibang paraan daw para makatakas ang pastor. Kabilang dyan ang 4 na helicopter at 2 eroplano na pag-aari niya na nakagarahe sa aircraft hangar ng compound. Ano yun po ang dapat gawin dito sa taga-KOJC, no? Dapat hand-over na lang itong si Quiboloy para hindi sila masyadong maproblema makabayan. Dapat harapin ni Quiboloy ang kanyang kaso. Dapat be responsible, dapat ipakita niya sa kanyang mga alipores na ganitong klase ang leader makabayan. Dapat be a leader sa kanyang mga alipores. Hindi yung magtatago siya. Kung magtatago siya, ang mas lalo pong problema po yung mga membro niya sa KOJC, di ba? Sabi na nga nila na sila po natatakot kapag meron po mga SWAT, meron po mga pulis diyan po sa labas po ng kanilang gate makahabayan. Sabi na nga nila kasi nga ito daw ang kabataan nila, yung mga bata
na trauma makahabayan. So para po maiwasan ng ganyan po na mga insidente, i-handover nila, i-surrender nila itong si Kibuloy. So ang PNP natin, kapilisan natin, nag-isip sila na baka itong si Kibuloy nandyan na po sa loob makahabayan. Malaki naman pala itong compound po ng QOGC, malaki. Kahit yung Kingdom, ang laki pala ng Kingdom makahabayan, parang 4 po ka-araneta ang pwedeng malagay dyan. Ganun po kalaki ang Kingdom. Diba? So, sa taga-QGC, sana mag-isip kayo, no? Dapat i-surrender lang po ninyo itong si Kibuloy para hindi na po kayo magkakaproblema, okay? So, i-shoutout din po natin, nandyan si Perlito Ruiz from Kauai, Hawaii. Hi to MYR. Evelyn Garcia. Nandyan po si Ginaro Salamat ng Bugalyon, Pangasinan. Hi to Perlita Petersen. Hi to Gisilda Langbat, Annabel Hoson, Lorna Salizon. Hi to Alicia Leak, Rosalie Cartera, nandiyan po si Junits Jax, Shimizu LV, Alice Notzelia, Elsa Hoffman, Gorgunya Angala, Nonski Pasamonte, Victor Robin, nandiyan po si Gemma Sampilo Camarines, and hi to Wing Salvatierra. Okay, so yan po ang ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.